Blessed are those who believe without seeing. John 20 verse 29. Magandang buhay mga katiyats, meron tayong natanggap na video dito. Ito, big boulder marker, parang may number 4 na malaki. Sa harapan niya ay merong nakausli na parang number 7. At sa harapan ito, kung saan nakaturo yung parang triangle na nakausli, ay merong mga patong-patong na boulders. Ayan o. Ano pala ito? Malaking creek. At sa palagay ko kapag tag-ulan ay rumaragasa dyan ng tubig kasi lumabas ang mga bato eh. Ayan, napakalaking mga bato yan. So ang gawin dyan, kasi dyan nakaharap yung bato na bilog. Tingnan nyo rin kung merong mga marka ang malalaking bato. Ito yung sinabi ko bato na bilog. Ito ay hindi lang bilog, meron siyang number 4, klaro-klaro. Merong nakausili ng triangle. Kaya sa harapan yan, i-detect nyo kung meron kayong mga dowsing rod yan o pendulum, aurameter. I-detect nyo ang harapan ng bato na ito. Kasi meron siyang triangle na nakausli. So pointer yan. Yan ay arrow. Okay, so marami ring bato na malalaki pero wala nang gaganda pa sa yung bilog na bato kanina. Yung may nakausli na triangle. Wala nang gaganda. Siya na yung ano, yan o. Siya na yung pinaka-marker dyan na lugar. Pwedeng sucker deposit. Yung nasa loob lang ng bato. Maganda. Okay, so shout out nga pala sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon. Sa iyo at sa mga bago pa lamang dyan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Magandang oras mga katiyats, ang ating bigyan ng partial analysis ngayon ay ito. Napakagandang big boulder marker nito. Ito ang karamihan merong laman ang loob ng bato. Itong mga bato na hugis bilog o mga bato na hugis itlog. Gaya nitong nasa gilid oh. Kaya kahit itong sa gilid ay butasin nyo yan o biyakin nyo. Yung mga nakita ko sa isang bundok dito na mga kung paano tinesting ng mga treasure hunter noong 1980s ay binabarina nila, hindi nila binibiyak ang bato. Itong mga ganito, babarinahin to kabi-kabila, side by side. Ang style ng barina ay mahaba yung drill bit. Karamihan ng ginagamit nila na drill bit ay 1/2 inch ang diameter. Ngayon dahil maiksi lang yan, ang ginawa nila ay dinagdagan nila, dinugtungan para yung barina ay hahaba. Kaya pwedeng makapagbarina ng 1 foot 12 inch. Barinahin ang mga bato. Kasi pag may matamaan na gold bar o ginto sa loob ng bato ay masama kasi malambot ang gold, masama sa drill bit, makikita yung dilaw. Kaya hindi masayang ang panahon sa pagbasag ng bato. Okay, at hindi rin masira ang bato, di ba? Kasi bubutasin mo lang ng drill bit ng barina. Manumano lang ang mga barina noon 1980s. Ngayon meron ng battery na barina made in China, mura lang, kaya pwedeng mag-invest kayo sa barina. Kasi isa rin ang barina sa pinakamagandang gamit sa pag-treasure hunt kahit walang detector. Okay, halimbawa ito. Tiyak nyo na mayroong laman ang loob nito ay instead na pukpok lamang ng maso ang gawin, mayroong kasing maliliit na chamber ang loob. Hindi tumutunog kung maliit lang ang chamber. Kaya barina na ang pwede doon.
Okay, ito bakit nasabi ko na legit ito? Una, sa ibabaw. Yan, nagsabi na yan kaagad na treasure inside. Treasure inside the rock yan. Ngayon, dahil sa ito, parang number 4 siya. So, number 4 is north. Pero kung ang north ay kung ang north ay papunta rito, so tama yan na number 4 yan. Ngayon, kung hindi yan number 4, ito ay ganyan. Yan ang paggagawa. So, ito yung arrow niya. Ganun pa rin nagsabi siya na nasa likuran. Dito banda ang item. Ngayon, itong front, nakita nyo ba ito? Nagaganyan, no? At nakita nyo ba rin ito? Tinapyas talaga siya para maiwan tong parang triangle. Ngayon, itong parang triangle ay pwedeng dito lang yan. Kasi triangle yan nakaganyan, no? So, pwedeng harapan, tisdig din, at likod. Wala pa yung loob, ha? Pero unahin nyo, mas madali kasi pag pukpok method, pukpukin ng maso ang bato dahil bilog na bilog. Baka matamaan yung pots, mabubutas yan. Itong maliit din, ganun din. Butasin nyo yan o biyakin nyo ng chisel. Kasi itsurang itlog eh. Mayroong mga foreigners na naghanap ng hugis itlog na malaking bato yan. Na hugis itlog kasing laki yan ng tricycle. Hindi yung maliliit. Hugis itlog, hinahanap nila ito kasi may laman daw na diamond. Kaya kung sa inyong lugar ay mayroong ganito, hugis itlog na malaking bato sa sapa, sa creek, pwedeng may laman yan. Lalo na kapag mayroong nag-iisa na malalim na butas. Karamihan ng butas na pang treasure ay 1 to 2 inch ang lalim. So ang lalim nito ay 1 to 2 inch. Itong mga nilagay nila na katulad dito, ito. Kapag ganyan, ibig sabihin treasure inside the rock. Okay, tingnan natin ang isang anggulo nito. Ito yung right side view. Nakita natin na narito nakausli yung parang triangle ito. Ayan, at itong ibabaw, pukpukin nyo yan ng maso. At kung meron na kayong barina ay pwede nyong barinahin yan. Kapag tamaan ng barina at saka biyakin. Pag merong tamaan. Ito naman, sa kabila nito na side, ay ito yung harapan pala niya. Ito yung right side niya, yung tinignan natin kanina. Ito yan. Walang gaanong marka sa right side, kundi yung ito. Nagsasabi yan ng treasure at the back of the rock, sa likod. Yan yung ito sa harapan. Ito yan, yung parang number 7 and then may gumanyan. So ito naguhit, yan ang kanyang direksyon. Ayan, parang sinisil talaga siya. So papunta siya sa likuran. Dito lang yan sa likod ng bato. Yung sa front naman kanina ay yung parang number 4 na nakaganyan, ay likod din ang tinuturo niyan. Katulad nito, ito. Likod ang tinuturo nito. Ito siya, Ito yung arrowhead na malaki. So, punteriya niya ay ito. Para siyang number 4.
Ngayon itong triangle na bato dito ay sinadya talaga yan para may itsura ang bato. At yan ang hanapin nila sa mapa. Ang bato na ganyan na itsura. At kapag nakita yan, madali na lang nila hanapin ang item. Okay, so itong atin ay analysis lang naman. So, meron tayong maraming paraan sa paghanap, hindi isa lang. Okay, so una nito, harapan. And then dahil merong sign na nagtuturo sa likod, suhukay din tayo sa likuran. Sa kabila, ganun din ito ay parang may number 7 to nakaganyan. Nakaturo din yan sa likod. At ito ay nagsasabi ng treasure inside the rock. Parang may letter C dito na nakaganyan, no? Kung letter C yan, treasure under or inside the rock. Ito. Magandang sign ito, legit ito. Super legit marker ito. Ayan yung 7, no? Papunta doon. At ito yung bato na parang naka-triangle, nakaganyan siya. Pero kung tingnan sa harapan ay ang makikita yung number 7. Bilog na bilog talaga, oh. At malaki siya. Mas mataas kaysa tao. Tingnan nyo itong papaya, oh. Ang tao ay dito lang, eh. Ganito lang katangkad ang tao. So, ibig sabihin, malaki talaga na bato. So, pwedeng may laman. Okay, so yan lang aking analysis mga katiyats sa inyong treasure marker. At ikutin nyo lang sa unahan nito kasi merong mga big boulder na nakita ko kanina. Maghanap din kayo doon ng marka. Pero ang isang bato na ito ay maganda talaga ito. Pwedeng nandyan ang item. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat.